Alright, so kumusta mga kaibigan? Well, it's me, Teacher Kevin PH, and we're back with another video. And sa video ito, gusto ko lang ibahagi mga kaibigan yung iba't ibang mga rason kung bakit nag-overheating problem yung ating laptop, maski kahit na anong brand pa yan mga kaibigan. Okay? And here are just some of the reasons kung bakit. And ang mga rason na to based on our experience as user, at the same time as technician. Number one that we're looking into it is the environment ng ating workplace, especially kung closed room yan at hindi well ventilated, mainit, talagang makaka-apekto din yan sa pag-overheat ng inyong computer or ng inyong laptop. Alright? Especially na kapag as in exposed sa init, magkakaproblema talaga tayo dyan mga kaibigan. So make sure na kahit papano kung mag-work kayo, dapat ventilated, may hangin, nalalamigan kahit papano yung inyong laptop. Okay? Pangalawa naman mga kaibigan is pwedeng madumi yung fan, yung heatsink fan, no, ng inyong computer. Heatsink fan can be found inside ng inyong laptop. Baka yun as in napakarami ng mga dumi. So kailangan ding linisan yon. But then we need to consider standards, tamang pag-iingat kapag kayo ay magdi-DIY cleaning. Okay? Kasi na-experience na rin natin magkaroon ng client na imbes na maglilinis lang siya, mas lalo nasira yung kanyang computer. Okay? So make sure na malinisan yon. Dapat maganda ang daloy ng hangin sa ating fan, no? Pangatlo naman mga kaibigan is pwedeng baka sira na yung heatsink fan, no? Yung cooling fan sa loob ng inyong laptop kaya nag-overheating yung ating computer. Okay, kasi yun nilalamigan niya ang processor and some of the components na rin sa ating computer, sa ating laptop. Kung sira yun, magkakaroon talaga tayo ng problema in terms of overheating or magkukos talaga ng overheating yan. But then, let me just inform you na hindi lahat ng laptop merong cooling fan. Meron ding iba design na walang cooling fan and they work well even without cooling fan. Pero sa mga may cooling fan, kailangan nating i-check kung gumagana ba siya while we are using it or hindi. Kasi prone to overheating yan. Actually, pwede pa rin gumana yan until masira na. No? Yung laptop, okay, aandar yung laptop pero sa sirang fan, hindi yan magtatagal. So, dapat meron, i-check nyo kung okay ba yung fan ng inyong computer. Pang-apat naman natin mga kaibigan, which is the last one na kino-consider natin is baka pudpud na yung thermal paste na nakalagay by default sa ating processor connected with the heatsink mga kaibigan. Thermal paste or thermal pads. So, ang ginagawa natin mga technician, kung sakali, chine-check din natin yon, especially na kapag ka-overheating yung problema ng laptop ni client. So, tinatanggal natin yung heatsink together with the fan, then nililinisan natin yung processor, dinitignan natin kung tuyo na or pudpud na yung thermal paste or pad na nakalagay mga kaibigan, no? Then, nagre-reapply tayo ng bago. Alright? And panglima naman natin mga kaibigan, support sa pang-overheating, dapat gumamit din kayo ng mga portable external cooling pad, cooling fan mga kaibigan. Kahit papaano, especially kung babad or pang magdamagang gamit yan, kailangan natin ng support pampalamig sa ating board. At syempre, para ventilated lang lagi ang ating laptop. So yan, yung mga rason kung bakit nag-overheat ang inyong computer. And meron pang ibang mga reasons such as software issues na kung saan, for example, ang daming mga nakarun na mga programs. Isa pa dyan na rason is pwede rin namang pinipilit mong i-run yung program or software na hindi naman kaya ng specs ng computer mo, magkakaproblema din tayo doon. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Naway meron kayong na-gets, natutunan sa ating tech tips, no? Thank you for watching.